Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pisana. Ito na ang mga unang balita. 60 ka na sa dami ang mga taong nagtitipon ngayon sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City. Apektado na ang daloy ng trapiko at live mula roon may unang balita si EJ Gomez. EJ, good morning. Marius, good morning. Nagtitipon-tipon nga ngayon dito sa People Power Monument, dito sa EDSA sa Quezon City, ang grupo ng mga tao at sa mga puntong ito, halos mapuno na ng mga sasakyan at tao ang kahabaan ng White Plains Avenue. Alas 2 ng madaling araw nang magsimulang dumami ang mga sasakyan sa kahabaan ng White Plains Avenue. Kasama na rito ang mga bus na pumarada sa gilid ng kalsada. Dito yan sa may People Power Monument sa Quezon City. Wala pa tayo makausap na leader ng mga nagtitipon dito pero nakikita natin na ilan sa kanila ay nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Wala pa ring pahayag sa mga oras na ito ang pulisya. Kanina, nag-ikot si Quezon City Police District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio sa ilang bahagi ng rally point. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng White Plains Avenue. Nag-formation din kanina ang ilang pulis sa harap mismo ng People Power Monument. Sa lagay naman ng traffic, pasado alas 4 kanina, hindi na madaanan ng mga motorista ang White Plains. Hindi na makapasok at makalabas ang mga motorista ng EDSA. May anunsyo na rin sa Facebook post ang MMDA sa mga motorista bago mag alas 4 ng umaga. Nasa 500 tao raw ang naglalakad sa northbound ng EDSA Corinthian Gardens papuntang White Plains at asahan na raw ang mabagal na galaw ng traffic sa lugar kaya pinapayuhan ng mga motorista na maghanap ng alternate routes. Mariz, yun nakikita natin ngayon, no, yan yung ilan sa mga sinasabi nating bus na pumarada na dito sa gitna ng White Plains Avenue. Ilang bus yan, no, at kani-kanina lang ay bumuhos yung ulan kaya nagpulasan yung mga rallyista. Yung iba sa kanila, kanya-kanyang payong, kanya-kanyang silong at may iba naman na bumalik dun sa sinasakyan nilang service vehicle nga na bus. At sa mga puntong ito, mas dumami na ang bilang ng mga rallyista. Yan muna ang latest mula po dito sa Quezon City. EJ Gomez, GMA News. Silipin naman natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan may nagaganap ding pagtitipon. At may unang balita live si James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Marami-rami na rin yung mga taong nagtitipon-tipon dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Bago mag-alauna na madaling araw na magsimula magsidatingan ng mga tao rito sa Liwasang Bonifacio. Ang iba dito na naglatag na mahihigaan. May mga nagdala rin ng upuan. Marami rin na nagdala ng kanilang mga sasakyan. Sinubukan natin makipag-usap sa mga narito pero mailap silang magbigay ng detalye. Hindi rin nila sinasabi kung anong grupo ang kanilang kinabibilangan. Nagtatayo na rin ngayon ng isang stage at nakikita natin, Maris, na meron na rin 2 LED screen na nakatayo dito sa lugar. Nagpapatunog na ng kanta na may temang panawagan sa mga namumuno ng pagkakaisa, paglalantad ng katotohanan at huwag umanong pagbali sa hostisya. Samantala, Maris, kanina ay nakaranas ng mahinang pag-ulan dito sa lugar pero ngayon po ay pag-ambon na lamang yan. Kaya sumilong na rin yung mga tao na nagtitipon-tipon dito at patuloy pakipag-ugnayan natin sa Manila Police District kaugnay doon sa seguridad na inilatag nila. Though ang sabi sa atin ng tagapagsalita ng MPD na si Police Major Philip Ines ay Freedom Park itong Liwasang Bonifacio. Para naman sa mga kapuso natin na patungo po sa area ng Manila City Hall ay hindi naman po apektado yung daloy ng trapiko dahil po yung mga tao na nagtitipon-tipon dito ay nandito lamang po ngayon sa area ng Liwasang Bonifacio. Yan muna ilitas mula po rito sa lungsod ng Maynila. James Agustin, GMA News. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ng 2 buwan ng suspensyon sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance o GEA-all sa electricity consumers. Ay sa ERC, hindi muna sisingilin ng halos 4 centavos per kilowatt-hour na GEA-all sa bill ngayong Hulyo at sa Agosto. Ito'y para maibsan ang pasanin ng mga consumers sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya. Sakop ng suspensyon ng distribution utilities, retail, electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines.
Ang JEA-OL ay ginagamit para suportahan ang mga renewable energy projects sa bansa. Unang sinuspindi ng ERC ang pangongolekta ng JEA-OL noong May at June billing periods. Samantala, ilulunsad po ng Pag-asa ngayong Hulyo ang tinatawag nitong Impact-Based Forecasting o IBF system bilang tulong sa ating mga kababayan sa paghahanda tuwing may parating na bagyo. Ayon sa Pag-asa, 3 araw bago ang landfall ng isang bagyo, maglalabas sila ng abiso o babala tungkol sa inaasahang pinsala nito, gaya ng posibleng lakas ng hangin, pagbaha, storm surge o daluyong, pagguho ng lupa, pati ang mga paghahandang dapat gawin. May 4 na klasifikasyon ang ilalabas na abiso. Red para sa severe impact, orange naman para sa significant, yellow naman para sa minor impact, at green para sa minimal impact. Kasama rin ang posibleng epekto sa ekonomiya, mga bahay at gusali, agriculture at fisheries, transportasyon, health at safety, at lifelines at utilities. Makatatanggap ng IBF ang mga national government agency at mga lokal na pamahalaan. Layo nitong palakasin ang paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyo. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para Mark Safe lagi. Mga kapuso.